Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Naging malawakan ang pambabatikos ngayon sa Senado hinggil sa ginawa ng 19 na mga senador na bumoto upang i-archive ang articles of impeachment ni VP Sara Duterte. 5 lamang sa mga senador ang nag-no at nanindigan sa motion for table na naglalayong antayin muna ang motion for reconsideration na inihain ng House of Representatives sa Supreme Court pagkatapos na naglabas ang kataas-taasang hukuman ng desisyon na unconstitutional at null and void ang fourth impeachment laban kay VP Sara Duterte. Marami ngayon ang galit at nananawagan na dapat nang i-abolish na lamang ang Senado dahil di umano sa lantaran nilang pagpanig sa na-dismiss ang nasabing impeachment. Samantala, Escudero ay nanganganib na tatanggalin na sa pagiging Senate President sa Senado. Sisimula na di umano ang investigasyon hinggil sa budget insertion na nangyari kung saan dawit si Escudero at Senator Villanueva sa 142.7 billion pesos na insertion sa national budget ng 2025 noong bicameral conference. Ayon pa sa balita ay galit di umano si PBBM kay Escudero at nag-utos na itong imbestigahan kaagad ang ginawang insertion upang mapanagot ang sinumang mapapatunayan na lumabag dito kahit ito pa ay mga congressmen o mga senador. Mukhang hindi na mapipigilan ang pagkakaladkad ng mga pangalan ng mga senador tulad ni Escudero at Villanueva at iba pang mga congressmen na may kinalaman sa isyong ito. Samantala, sa nangyaring butuhan at pagpabor ng mga senador at ni Escudero na wag nang ituloy ang pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte ay tila nagdududa ngayon ang mga netizens na tila tinatakpan ni Escudero si VP Sara Duterte dahil baka madawit ito kung sakaling matuloy ang impeachment ng Vice Presidente. Sabi ni PBBM, una, yung decision kay Sara Duterte ng Korte Suprema, hindi naman tungkol yun sa sinabi ng Korte Suprema, yung tungkol sa kung guilty nga ba si Sara sa mga akusasyon sa kanya o hindi. Technicality lang naman yun, procedural. So ang dinesisyon na ng Korte Suprema tungkol sa procedural aspect, hindi dun sa talagang mga issue kay Sara. So hindi ibig sabihin na diniklarang unconstitutional yun ng Korte Suprema ay wala ng irregularidad na ginawa si Sara. Hindi yan ni-resolve doon. Yun ang sabi ni PBBM. Pangalawa, ayaw niya talagang makialam dyan sa kaso na yan kasi presidente siya. Hindi siya pwedeng makialam sa impeachment. Baka siya naman ang ma-impeach. So, yun ang sinasabi niya. Bahala na kayo dyan. Ang tinutukoy niya yung mga kongresista at mga senador. So yan yung ano. Sa madaling sabi, yan yung buod, yung sinabi ni PBBM, ano? Ngayon, ano ang ibig kong sabihin dito sana makita na ngayon ni PBBM ang sitwasyon matapos ma-archive ang impeachment ni Sara. Ang ibig kong sabihin dito ganito. Okay. Maaasahan niya ba ang mga senador na nagsasabing kakampi niya? Si Chis. Nagsasabi si Chis, suportado niya ang administrasyon. Sila Erwin Tulfo at Rapi Tulfo, nagsasabi, suportado ang administrasyon. Sila Gatchalian at sila Joel Villanueva, sila JB Ercito, nagsasabi yan, suportado nilang administrasyon. Sila Loren Ligarda, suportado daw nilang administrasyon. Kaya nga, kampati si PBBM na dahil kontrolado niya ang Kamara, kontrolado niya rin ang Senado. Kasi maraming mga senador naghahayag na suportado nila si PBBM. Ang tanong, sa tingin ninyo, sulit ba kay PBBM ang mga senador? O sige nga. Sa tingin ninyo, mga kabunyog, mga kababayan, sa tingin ninyo, sulit ba ang mga senador kay PBBM? Kasi yun ang gustong ipaniwala ng ano eh. Ang sinasabi ni Chis Escudero, pinaparating sa Malacanang, suportado nilang mga senador ang programa ng Malacanang. Suportado nila ang administrasyon. Pero sa nangyaring ito, sa impeachment ni Sara, maniniwala pa ba ang Malacanang, ang administrasyon, na sulit nga sa kanila ang mga senador? Sige nga.
Sana, ito yung sinasabi ko, sana makita na ngayon ni PBBM na sila Chis Escudero, hindi niya yan mapagkakatiwalaan. Hindi niya yan mapagkakatiwalaan. Yang grupo na yan na nagkiklaim na majority sa Senado na pro-administration, hindi yan pro-administration. Huwag siyang umasa dyan. Ha? Sa totoo lang. Oh. Sa crucial na, totoo, hindi naman sila sinabihan ni PBBM na ganito, ganun ang gawin nyo. Yun nga yung ayaw ni PBBM na gawin eh. Yung pakialaman niya ang Senado. Pero, dapat nauunawaan na yan ang mga senador kung ano ang gusto ng presidente. Kahit hindi sila sabihan ng presidente, alam nila kung ano ang stand ng presidente. O ano ang stand ngayon ng presidente. Malinaw naman. Malinaw ang stand ng presidente. Ang presidente ay para sa pagpapanagot kay Sara. Oh, 'di ba sabi ni PBBM, hindi naman na-declare ng Korte Suprema na unconstitutional pero hindi naman sinabi na walang irregularidad si Sara sa mga isyung binabato sa kanya. Sa katunayan, hindi yun yung dinesisyonan ng Korte Suprema. So parang ang sinasabi dito ni PBBM, si PBBM gusto niya na ituloy ang pagpapanagot kay Sara. Kaya lang ayaw niya na direkta niya yang sabihin. Pero dapat maramdaman na ng mga senador na ganun ang gusto ng presidente. Ay wala nagsasarili silang galaw eh. Oh. Ay ngayon, ang problema pa dito, makikita mo na ang karamihan ng mga senador pro-Duterte. Pro-Duterte. Delikado ito sa Malacanang. Pagdating ng panahon, lalo na pag malapit na ang eleksyon sa 2028, karamihan ng mga senador na yan, magsasara yan. Magsasara yan. Yan ang malinaw. So, ano ang ibig kong sabihin na sana makita na ngayon ni PBBM ang sitwasyon na hindi niya mapagkakatiwalaan ang mga senador na yan. Ang mga senador na yan, gusto lang yan makuha ang malaking pondo. Kaya dahil gusto nilang makakuha ng malaking pondo, naglilinyada sila sa administrasyon. Katulad ni Jinggoy, katulad ni Gatchalian, katulad ng mga bilyar. Pero pagdating ng panahon, Duterte yan. Duterte yan. Sana makita yan ni PBBM sa nangyaring ito. Ang sulit lang siya si PBBM sa House. Talagang kinukomand ni Romualdez ang Kamara. Pero pagdating sa Senado, hindi niya kontrolado. So dapat mag-isip-isip na rin si PBBM. Pag-isipan na rin ni PBBM yan, i-check niya na yan. Huwag siyang maniwala kay Chis Escudero. Huwag siyang maniwala dyan. At totoo lang. Hindi kanya ang mga senador na yan. Karamihan dyan, magduduterte yan sa pagdating ng panahon. Pangalawa, na dapat makita ni PBBM na malakas pa rin ang Duterte. Dapat makita niya yan. Huwag niyang maliitin ang pwersa ng Duterte. Ako never kong minaliit ang pwersa ng Duterte. Kaya nga ako ganito na ang aking ginagawa. Halos talagang pinapaliwanag ko sa tao kung ano ang totoong mga issue para mamulat ang ating mga kababayan. Sa ganung paraan man lang makakontribute ako na hindi lahat ng tao ay maloko, mabudol ng propaganda ng Duterte. Ito yung contribution ko sa laban na yan. Pero sana makita nila PBBM, malakas pa talaga pala ang Duterte. Marami pang mga senador na kumakampi sa kanila. Kahit pala sa Korte Suprema. Kahit sa Korte Suprema, malamang ang impluwensya ng Duterte nandyan pa rin. Di ba? Kaya yung sinasabi ni Kaufman doon sa ICC na dapat payagan si Duterte ng interim release, total wala naman na itong kapangyarihan. Hindi totoo yan. Maraming kongresist, maraming senador, pro-Duterte yan. Kahit nga sa Korte Suprema, 12 ang miyembro o justices ng Korte Suprema, appointed pa yan ni Duterte. Hindi mo pwedeng baliwalain ang pwersa ng Duterte. Kahit nga sa Kamara, ay 'di ba sabi ni Amy Marcos, hindi. Sa totoo lang, marami diyan sa Kamara, mga kongresista naghihintay lang ng basbas yan. Ibig sabihin, pag sinabi ni PBBM na
bahala na kayo. Kung gusto nyong palitan si ang pinsan kong si Martin, bahala na kayo. Once nasabihin yan ni PBBM, gagalaw yung mga kontra kay Romualdez dyan. Kaya hindi naman nakakakuha ng suporta sila Albi Benitez, sila Tubi Tiangco at saka si Juke Frasco kasi hindi naman sinasabi ni PBBM na okay siya na palitan na si Martin. Yun ang sinasabi ni Amy. Diba sabi ni Amy, ang totoo marami dyan naghihintay lang ng basbas. Ang ibig sabihin ni Amy, maraming mga kongresista nakatago lang yung ano nila. Pag sinabing okay kay PBBM na palitan na si Martin, papayag sila. Papalitan nila. So ang ibig kong ipaksabihin dito, sana makita ng PBBM anong una, na karamihan ng senador hindi kanya. Huwag siyang magtiwala. Pangalawa, na dapat sana makita na ni PBBM, malakas pa rin ang Duterte. Maraming nakatago yan ng mga galamay. Ha? Maraming nakatago yan na galamay. Pagdating ng eleksyon sa 2028, lalabas yan, magsasama-sama yan. Ngayon pa nga lang, si Isko Moreno, Sara Duterte na eh. Si Chavit Singson, Sara Duterte na eh. Dito sa amin sa Bicol, may mga gobernador na Sara Duterte na. Ibig kong sabihin, hindi pwedeng maliitin ang pwersa ng Duterte. Kung ganyan yan, ano dapat ang gawin nila PBBM? Gamitin niya na ang kapangyarihan niya. Gamitin niya na yung impluensya niya. Huwag na siyang maging malambot. Kasi pag hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan at impluensya, mananalo ang Duterte sa 2028. Kung pwede, ngayon pa lang, yung paulit-ulit naming sinasabi nila Ronald Llamas, na buuin na yung Broad United Front, mag-usap-usap na ang oposisyon at saka administrasyon. Ibig sabihin, yung pwersa ng oposisyon, yung pwersa ng administrasyon, magsama-sama laban sa Duterte. Ngayon pa lang pag-usapan na yan. Ngayon pa lang. Ha? Nakita naman natin kung paano nila binabasto si Romualdez. Oh, kahit nga si Amy Marcos, Garapal, binabasto si Romualdez. Oh? At si PBBM naman, masyadong mabait. Ayaw niya talagang pero hindi pwede. Hindi naman kinakailangan na maging tulad siya ni Duterte na diktator na. Hindi. Or na pumapatay na ng tao. Wag. Hindi. Pero kailangan niyang ikuman. Kasi palakas ng palakas ang kampo ng Duterte. Palakas ng palakas yan. Naalala nyo, nung nagbablog ako noon, sabi ko, pwede ba magsama-sama tayo? Pagtulong-tulungan natin na wag manalo si Bato, wag manalo si Bongo, wag manalo si Marcoleta. Dahil pag nanalo ang mga yan, at maraming kandidato ng Duterte ang manalo, ang mangyayari niyan, mahihirapan tayo sa impeachment ni Sara. O di ba yan ang nangyari ngayon? Di ba yan ang nangyari ngayon? Yan na yung sinasabi ko noon. Kaya ako nananawagan noon sa mga pro-Marcos. Sabi ko, magsama-sama tayo. O kaya lang wala eh. Hindi. Mga kabunyog, mga kababayan, kailangan na ngayon dito, gumalaw na si PBBM dito. Anong mangyayari? Pag nakabalik ang Duterte, sino ba ang unang pupuruhan na tatargetin yan? Marcos at Romualdez yan. Marcos at Romualdez yan. Akala nila, alam naman natin, si Sara Duterte, vindictive yan. Sa mga nangyayari ngayon kay Lucky Buloy, sa mga nangyayari ngayon kay Digong, hindi gaganti sila Sara pag nanalo yan. At sino ang tatargetin yan pag nanalo yan? Sila Marcos at sila Romualdez, pangunahin yan. Kung akala kasi ni PBBM siguro, alam na yan ng mga senador kung anong gusto ko. Alam na nila yan, gagawin nila kung anong gusto, alam nila. Ay wala. Ang mga senador, hanggat walang sinasabi, malinaw na instruksyon, wala, magsasariling galaw yan. Ay di ba yun yung kwento sa atin ni Ronald Llamas? Nung malinaw ang mensahe ni Pinoy noon, na gusto talaga ni Pinoy na ma-impeach, una si Merceditas Gutierrez, pangalawa si Corona, gumalaw ang mga kongresista, pati mga senador, sinunod yung gusto ni Pinoy. Pero siyempre, hindi naman niya naaaminin ni Pinoy.
Hindi naman yan aaminin ni Pinoy. Hindi naman inamin ni Pinoy yun. Pero bakit masyadong aktibo yung mga kongresista? At bakit yung mga senador talagang gumalaw sila? Ay malinaw, instruction ng presidente yun. Si Duterte, paano niya pinakulong si Laila de Lima? Paano niya pinasara ang ABS-CBN? Sinabi ba ni Duterte na ikulong niyo si Laila? Sinabi ba ni Duterte na isara niyo ang ABS-CBN? Kunwari, si Duterte hindi siya involved sa pagpapakulong kay Laila. Kunwari, hindi siya involved sa pagpapasara ng ABS-CBN, pero kagagawan niya yun. Gagalaw ba ng gayon noon si Marcoleta? Si Marcoleta noon doon sa floor, napaka-aktibo doon sa paggagalaw para ipasara ang ABS-CBN. Bakit talagang aktibong-aktibo yung mga kongresista? Hinanapan talaga ng butas ang ABS-CBN dahil nga yun ang gusto ng presidente. Instruction yun ni Duterte. Bakit sobra kung gumalaw noon ang sila Roque para hiyain si si Laila de Lima doon sa kamera? Bakit ginamit ang NBI, ginamit ang Bilibid, lahat ginamit para makulong si Laila de Lima? Order ng presidente. Pero sasabihin ba ni Duterte yan? Hindi, ako ang nagpakulong diyan kay Laila. Sasabihin ba ni Duterte, ako ang nagpasara ng ABS-CBN? Sinasabi niya lang yung hinanakit niya sa ABS-CBN. Yung issue niya sa ABS-CBN. Hindi daw plinay yung kanyang ads. Kaya yung mga kabunyog, sana makita na dito ni PBBM sa nangyaring ito. Matindi pala. Tingnan mo, Korte Suprema, unanimous ang desisyon. Tingnan mo ang senador, 19. Sana makita na yan ni PBBM. Ibang klase. Ibang klase. Hindi siya pwedeng magkampante sa mga sitwasyon na to. Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kabayan, sana makita na ngayon ni PBBM ang sitwasyon na ito. Iba, yan yung sinasabi ni Trillanes. We are living in dangerous times. Delikado ang 2028. Delikado ang 2028. Palakas ng palakas ang Duterte. Palakas ng palakas. Huwag nating maliitin yan. Huwag nating maliitin yan. Kasi kung wala ng pwersa ang Duterte, kung wala ng pwersa, hindi sana ganyan yan. Unanimous decision ng Korte Suprema. Hindi sana ganyan na 19-5. 19-5. Pagdating sa Senado. Diyan sa Kamara, marami lang dyan, tahimik lang yan. Kasi wala namang sinasabi si PBBM na pwede nyo nang palitan ang pinsan kong si Romualdez. Pero once nasabihin niya ni PBBM, susunod yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon, ano ang dapat makita ngayon ni PBBM? One, grabe ang mga senador. Hindi loyal yan sa kanya. Huwag niyang asahan niya na kanya yan. Pangalawa, marami pa sa Korte Suprema, lalo niyan, unanimous. Unanimous. Ano yan eh? Wala. Ano ito? Maiibang lahat yan pag ang presidente ay gumalaw. Presidente ng Pilipinas, pinakamakapangyarihan yan. Hindi mo naman, yung sinasabi kasi ni PBBM, hindi ako pwedeng makialam sa impeachment. Kasi, impeachable official ako. Bawal sa aking makialam dyan. Baka ako naman ang ma-impeach. Yes. Yes. Pero, si Pinoy ba lantarang nakialam sa impeachment ni Mercedes Gutierrez at ni Corona? Lantaran bang nakialam? Pero, malinaw naman yung kamay ni Pinoy doon. Hindi gagalaw si Ronald Llamas para kausapin. Sabi ni Ronald Llamas, pag tinatanong mo, totoo ba yung sabi ni Corona na ikaw daw yung gumapang sa mga senador? Tumatawa lang si Llamas. Neither confirm nor deny. 'Di ba? Si ano naman? Si Duterte. Bakit yung mga kongresista noon, grabe ang ginawa kay Laila? Bakit yung DOJ ginamit ang NBI, ang Bucor? Kasi Duterte. Instruction ni Duterte. Pero, aaminin ba yun ni Duterte na instruction niya yun? Yung ginawa kay Laila? Natural, hindi.
Aaminin ba ni Duterte na siya talaga ang nagpasara ng ABS-CBN? Natural, hindi. Pero gagalaw ba ng ganun yung mga kongresista doon kung hindi dahil kay Duterte? Sos, tingnan nyo yung butuhan sa ABS-CBN. Oh, 'di ba? Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Ang Senado sa ilalim ni Chis Escudero, wag umasa si PBBM na kanya yan. Ha? Lalo na si Chis Escudero. Wag din siyang umasa si PBBM na ganyan, ano yan? Hinihintay na lang ng mga yan. Maraming mga politiko, marami dyan, naghihintay na lang ng eleksyon sa 2028. Pagdating ng 2026, 27, 28, posisyon na yan. Karamihan dyan pupunta na kay Sara. Karamihan yan. Kaya dapat ngayon pa lang, makita na yung pwersa ni PBBM. Ipakita niya, ako pa rin ang in control. Oh. Kaya lang, iba kasi yung approach ni PBBM eh. Ang approach niya, hindi, wag na nating ganyan. Hayaan na natin 'yan. Basta tayo, ayusin natin yung presyo ng bigas, ayusin natin yung mga ayuda, yun. Ayusin natin yung mga proyekto ng gobyerno na magustuhan ng tao. Oh, yun ang formula ni PBBM. Pagdating diyan sa political na mga ayaw niya niyan, ayaw niya niyan. Ayaw. Actually, pwede mo namang gawin yun eh. Gawin mo yung mga ayuda sa tao. Gawin mo yung mga proyektong para sa tao. Gawin mo yung mga proyekto na gusto ng tao. At the same time, gawin mo rin yan. I-check mo yung mga kalaban mo. Pahinain mo yung mga kalaban mo. Kasi kailangan mong masiguro na sa 2028, huwag makabalik sila Sara Duterte. Pag nakabalik yan, mahirapan. Di ba? Yan lang ang masasabi ko. Sana, kaya ang title ko, makita na ngayon ni PBBM ang sitwasyon matapos ma-archive ang impeachment ni Sara. Hindi pala siya in control ng lahat. Hindi siya in control ng lahat. Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan. Ako, concern lang ako kasi ayaw ko nang makabalik yung dating 6 na taon ng Duterte. Open naman ako dyan na talagang ayaw na natin. Hindi ko man gusto itong administrasyon ni Marcos. Hindi naman ako supporter ni Marcos eh. Pero at least okay na ito kumpara dun sa Duterte. Ngayon, marami pa tayong aayusin. Kaya nga pumupuna ako kay Marcos, pumupuna ako kay Romualdez eh. Kasi marami pa rin korupsyon, marami pa rin isasaayos. Pero sa ibang bagay, sinusuportahan ko ito. Kaya lang, kung makakabalik ang Duterte sa 2028, para tayong trust na naman. Atras na. At mas matindi itong si Sara kaysa sa ama niya. Mas matindi ito. Mas matindi ito kaysa sa ama niya. At ang unang tatargetin niyan, sila Marcos at sila Romualdez. Hindi ba yan nakikita ni PBBM? Hindi niya ba nakikita yan? Anyway, mga kabunyog, sana makita na ngayon ni PBBM ang sitwasyon matapos ma-archive ang impeachment ni Sara. Kala kasi ni PBBM, hindi, gagalaw yan mga senador. Gagalaw yan. Gagawin yan yung tama. Umasa pa siya sa mga senador na yan. Umasa pa siya sa mga yan. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Ang dapat na in-archive o i-archive ang Senado. I-archive na natin ang Senado. BRB Construction. I-archive na natin ang Senado. Nung una, kapag pinag-uusapan ang pag-abulis ng Senado, medyo pa ako. Sabi ko, hindi, natin. Kailangan natin ng Senado kasi check and balance yan. Pero ngayon, wala. Kabunyog Jesse Garino, nakakadismaya na itong Senadong ito. Unang-una, sa komposisyon pa lang ng Senadong ito, nakakasuka na. Imagine nyo naman yan. Tingnan nyo yung mga nandyan sa picture. Si Marcoleta, si Bongo, si Bato, si Cayetano. Isama mo pa dyan sila Padilla, Bongo. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Nakakasuka. Nakakasuka na nga. Ang kanila pang mga ginagawa, lalong nakakasuka. Ang ginawa nila ngayon,
Ha? Mga kabunyog, nakakagalit sa sambayan ng Pilipino. Kaya sa totoo lang, kung may dapat mang i-archive, hindi yung impeachment ni Sara. Ang dapat na i-archive, itong Senado. Walang silbi itong Senadong ito eh. Ha? Sabi dito, may nag-send sa akin, ni Kumi RJ Garcia. Sabi ni RJ Garcia, forthwith. I-archive na daw natin ang Senado. Forthwith. Ha? Mga kabunyog, mga kababae. Ha? Higot nga muna ako ng mainit na kape. Actually, ang gusto sana ni Marcoleta, i-dismiss. Okay? I-dismiss. Maalala natin noong noong June 9 o June 10 ba yon? Si Bato rin noon ang nag-motion to dismiss. Noong pang June, talagang gusto nang i-dismiss ng kampo ng Duterte ang impeachment. June 9 yon. Pero, nandiyan na naman si Cayetano, sabi ni Cayetano, huwag munang dismiss. Ano muna, remand. O, yun. Yun ang pinagbutuhan nila, remand. So, ang boto noon, 18 yata yun. 18.5. Ano? Remand. Ngayon na naman, motion to dismiss na naman si Marcoleta. Para hindi na naman masyadong pangit kinggan o ang samang pakinggan na motion to dismiss, ginawa na naman nila archive. Archive man yan o dismiss, dismissal yan. Ang malinaw dyan, dismissal yan, yung archive. Ha? Pag sinabi mong archive, ayan, ano na yan, itabi na yan, itabi na yan, dyan na yan. Di ba? Pag sinabi mong archive, itabi mo na. Yan yung ibig sabihin ng archive. Nagsisikap pa sana yung minority, sila Tito Soto, sila Lacson, sila Kiko, si Bam, si Risa. Nagsisikap pa sana kahit papano na makumbinsi ang mga senador na wag nating i-dismiss ang impeachment. I-ano lang muna natin, i-table. Ibig sabihin, nandyan lang yan. Pag lumabas yung desisyon ng Korte Suprema, yung final na talaga, kasi may motion for reconsideration, o di saka na lang natin yan uli pag-usapan. Parang ano lang muna. Wag munang desisyonan. I-table lang. Yun ang motion ni Soto. Pero kahit yun ayaw nila. Kahit yung motion na yun ayaw nila. Tama naman yung punto ni Soto eh. Wag na muna natin ngayong pagdesisyonan kasi may motion for reconsideration. I-table lang muna natin. I-table lang. Ngayon, kapag ang ginawa mo i-table yan, nababiolate mo ba yung desisyon ng Korte Suprema? Hindi. Kasi ang sinabi ng Korte Suprema, immediately executory. So pag sinabi mong immediately executory, halimbawa, liwag ka munang gumawa ng anumang hakbang na hindi susunod sa desisyon ng Korte Suprema. Di ba? Ang una sanang gusto nila, Senadora Risa, ituloy ang trial. Ayaw nila. Okay. Di wag nating ituloy ang trial, pero wag na muna nating desisyonan yan. I-table lang muna. I-table. Pagka lumabas na yung final na desisyon ng Korte Suprema doon sa motion for reconsideration, saka uli natin yung pag-usapan. Mali ba yun? Tama yun eh. Tama yun. Yun ang may sense na motion eh. Pero talagang desisyonado na silang patayin na ang impeachment. Desisyonado na sila. Bakit? Pinaliwanag ko na yan. Malamang, yan ang gagamitin na rason ng Supreme Court. Malamang yan ang gagamitin na rason ng Supreme Court doon sa motion for reconsideration. Ang gagamitin na rason ng Supreme Court, moot